Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagbayad nga na po agad ng NBA, si Dillon Brooks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang preview ng rematch ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa pre-season. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops, na bagamat man nga po sinabi ni Dillon Brooks na malaki naman nga po ang pinagbago at in-improve ng kanyang laro ngayong off-season simula na maglaro siya sa nagdaang FIBA World Cup bilang parte ng Canada, ay hindi naman nga po niya ito napanindigan at naipakita sa kanyang unang laro ngayong season, gayong sa kasamaang palad sa kanyang unang game pala nga po sa Houston Rockets laban sa Indiana Pacers, ay agad na nga po siya ditong napatalsik ng referee matapos nga po niyang tamaan ng maselang bahagi ng katawan ni Daniel Theis sa unang mga minuto ng first quarter. At dahil nga po sa nakuha niyang flagrant foul, ay iimbestigahan na nga po ng NBA kung nararapat nga bang isuspindi agad si Dillon Brooks o hindi sa pre-season. At kasabayan naman nga po ng nangyari sa kanya, ay tuluyan na nga po siyang nakagawa ng isang kakaibang history matapos nga po siyang maging kauna-unahang player sa history ng NBA na na-eject sa isang pre-season. Yes, siya pa lang naman nga po ang unang player na nakagawa ng ganyang klaseng record, kaya agad-agad na nga po siyang pinagtawanan ng mga fans at ng kanyang mga haters. Pero imbis nga po na suspindihin ng NBA si Dillon Brooks, ay mas pinili nga po ng liga na pagmultahin ito ng $25,000 o mahigit sa 1.4 million pesos matapos nga po niyang masuntok ang maselang bahagi ni Daniel Theis. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa preview ng rematch ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa pre-season. Pagkatapos nga pong manalo ang Lakers kontra sa Kings, ay babalik na nga po ang kanilang team sa Los Angeles para kalabanin muli ang Golden State Warriors sa pre-season sa pangalawang beses na pagkakataon. Ngunit ang pagkakaiba lang nga po ay sa kanilang home court naman nga po na Crypto.com Arena ito gaganapin, kaya meron na nga pong malaking advantage dito ang Lakers kontra sa Golden State Warriors na mawawala ng 4 na players sa kanilang lineup na kinabibilangan ni Rudy McGruder, Corey Joseph, Jonathan Kuminga at si Draymond Green na pare-parehong meron tinatamong injury sa kani-kanilang mga pangangatawan. Habang sa Los Angeles Lakers naman nga po ay inaasahang maglalaro na ang kanilang mga players na nawala sa kanilang game noong nakarang araw kontra sa Kings, katulad na lamang nila Austin Reeves, LeBron James at si Anthony Davis. Samantala sina Cam Reddish at Jared Vanderbilt ay posibleng mawala ulit sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.